Side. Ayan. Okay. Magandang hapon po. At ngayong hapon, Kuya Rafi, ay katulad nga na nabanggit mo, yung ating panauhin ay isang magandang binibini. At itong talakayan natin ay syempre ay kaugnay sa serbisyo at negosyo. Para ipaalam ko lang sa iyo at dito sa panauhin natin na ang ating programa ay walang pinipiling i-guest basta as long as nagseserbisyo ka sa community. Pag sinabi nating serbisyo, pwede siyang may bayad, pwedeng libre. Ang iba kasi, pag sinabing serbisyo, libre agad ang nasa isip pero hindi po. Maraming paraan po ang pagseserbisyo at yun nga, yung sa kanya ay sa pamamagitan ng kanyang negosyo. So ngayong hapon, mga taga-subaybay, atin pong bigyang daan muna ang pagbati ng may-ari o yung proprietress ng Petals of Love Manila, si Miss Paula Pescador. Ayan. Good afternoon po sa lahat. Bining Paula Pescador. Ayan. Miss Paula, ano yung paano nag-start itong Petals of Love? Actually, ano po ako, for almost 4 years, flower arranger po ako and gift curator. So, eventually, this year, nag-launch po ako ng sarili ko na company. Mm-mm. So, dun po ako nag-start. Nung una po, empleyado po tayo. So, lahat naman po tayo nag-empleyado. Tapos, eventually, parang nandun po yung passion for art na doon ko nailabas yung artistic side ko through flowers. So, yun po, hanggang tumagal, nag-aral na rin po ako sa mga flower school. Seminars. Opo. Opo. And then, social media, marami din po doon kung paano. So, May doon. school pala. Teka lang. Alamin natin yan. Opo. So, yung sinabi mo nag-aral ka. So, ibig sabihin talaga passion mo ang pag-arrange ng bulaklak and even yung sa gift, yung paggawa ng mga magagandang gift. Opo. So, ang tawag dyan, Kuya Rico, talent. Yun, oo. Hindi lang passion kasi minsan kahit passion mo, pero kung wala kang talent, hindi mo magagawa yung mga ganyang bagay unless na lang po katulad ko, may mga inuutusan ako. I started rin ng mga ganyan para kaalaman ng lahat. Dati gumagawa ka rin talaga. Gumagawa ako Ngayon, ng mga bulaklak na ganyan. And nag-uutos even na yung mga actually ako yung nagpauso nung gift, yung mga laruan na nasa loob or yung mga chocolates, stuffed toy na may chocolate nasa loob ng acetate. Ayun. Ang giveaways din siya. Yes, Ang giveaways. during siguro mga late 90s na yon na syempre hindi magkasya yung sweldo ko. Biruin mo namang Kulang. ang dami kong anak, 4 yung anak ko na pinapakain, binibihisa, pinag-aaral, So you have to find ways kung paano mo mapagkasya yung kita mo at yung extra income mo. Lahat ng mga anak ko noon nasa private school, kaya hirap na hirap din naman ako. So, yan, yung sa akin, may talent, pero hindi ko passion. Kumbaga, naanuhan ko lang, napilitan lang ako na ganyan. Pero yung sa'yo, talagang talent ang pagde-decorate niyan. So, with that, how did you start ng paggagawa ng ganyan? Yun po. Actually, nung nag-resign po ako sa trabaho ko dati, na bank employee po. Ang layo nga po, bank employee to floral designer. Tapos po, nung kasagsagan ng 2020, nag-decide na ako na kung ito lang din naman yung gagawin ko, might as well mag-aral na lang din ako ng flower design din. And then, yun po, pumutok yung pandemic nung time na yun, 2020. Doon po nauso yung
nag-order po sila through online. Through Kasi online. po lahat po, 'di ba, malungkot nung time na 'yon. Nagpapadala na lang po ng mga bulaklak, ng mga regalo. Doon po ako nag-start. Tapos, yun po, doon ko na rin po sineryoso na maging negosyante din po. Kasi parang ayoko na rin pong bumalik maging empleyado. Oo naman. Mahirap po maging empleyado. Pag empleyado ka kasi, lahat ng galaw mo and even yung trabaho mo, may kumokontrol. Tama ba ako? May isinasaalang-alang ka lagi. Iniisip mo kung tama ba o mali yung ginagawa mo. Although alam mo, syempre, trabaho mo yan, alam mong tama. Pero at the end of the day, pag hindi nagustuhan ng boss, syempre, hindi tama yung ginagawa mo. Opo. Yan. So, and as well, when it comes to financial stability, syempre, kung magkano lang yung sinusweldo mo, yun lang ang pagkakasyahin mo. Yun lang ang ano mo. Unlike may sarili kang negosyo, Kuyang Rafi, parang ikaw, may sarili kang negosyo, mas alam mo kung paano mo gagastusin ang pera mo. Tama ba? 'Di ba? Hindi katulad ng empleyado, talagang ang gastos limitado. So, with that, nag-start ka, ano yung mga challenges na unang yung na-experience mo, naranasan mo? Isa sa mga na-experience ko po, syempre, pag nagsisimula ka, marami po talaga magda-doubt sa inyo. Parang, bakit kaya siya nagtayo ng flower shop? Ang dami naman na dyan. So, yun po yung ipapakita mo yung edge mo. Kung ano yung pinagkaiba mo sa ibang flower shop dyan na pwede din naman silang bumili sa tabi or isa din po yun. Tapos, yun po, yung during pandemic, kung paano kayo magsusurvive na paano ka makakabenta, yung mga tao malungkot nga. Hindi naman nila na bumili ng bulaklak. So, nung time na, yun po, pumutok yung pandemic, Mother's Day, doon po kami. Ang mahal ng bulaklak during that time, nung Mother's Day. Opo. Parang ang isang bouquet ay umaabot. This is dangwa na ha. I'm speaking na dangwa na. Parang umabot ng 2,000. Opo. Ang isang bouquet ng simpleng bulaklak. Pero ang edge ng inaano mo doon is you offer your service na hindi na nila kailangang makipagsiksikan sa dangwa. Pag sa dangwa ka kasi bumili, lalo na sa gabi, ay super ang hirap, ang dami ng tao. Pinagdadaanan ko yan every February at saka Mother's Day and syempre pagka December. Saka yung All Souls Day. Hindi, ang All Souls Day hindi. Pag All Souls Day, kuya, ako, namimili ako ng kandila. Namimili ako ng kandila sa Saan ba marami niya? Sa hindi, may gawaan dyan mismo actually after ng Kogyo. Sa Kogyo ako tama, bumibili. Doon sa Padilla. Basta Padilla ang niya parang subdivision. Parang subdivision siya yung Narinig ko yan, pinupuntahan ko yan. Tama. At bumibili ako mga scented and may design na candles. Maganda yung niyan, maganda yung and yung sayo, alam mo, yan, i-suggest ko na, samahan mo ng candles na because hindi naman, ang candles naman is, hindi naman ibig sabihin is, for the dead only. Pero, dati nagbebenta ko yung flowers na candle. Opo. Meron akong na ganyan. Yun ang ginagawa kong kasi mas mahal pa ang bulaklak noon sa mas mahal pa ang bulaklak sa chocolate at saka sa candles, kaya yun ang magandang pwede mong gawin. So, yun ang naging how did you survive? Paano mo nalampasan yung mga naging challenge sa iyo? Yun po, actually, parang pag may gusto ka kasing mangyari, parang ako po nag-aral lang po talaga ako. Tapos nagtumutok ako sa social media kung paano po yung paano yung mga competitors mo.
na lumaban. So, yun, isa din po yun. At saka, pag lagi ka po nag-update ng ano po, ng mga, I mean, nag-update po ng mga bagong paano mag-arrange. Parang nakikita din po ng ibang tao yun na, uy, medyo kakaiba to So, yun po. Parang, at saka yung service nyo po na binibigay sa mga tao, yun po yung importante. Hindi yung parang makabili lang sila Nakabenta tapos lang. okay na yun. That's the most important, na yung serbisyo mo ay hindi basta lang. Yung maramdaman nila na you really care doon sa pagbibigyan nila. Kaya nga, ibinibigay mo yung lahat mo para maging maganda yung With love presentasyon. yun, ano? Yes! Oo. Alam mo, makikita naman yan ng mga bumili at nung pinagbigyan nila. Kapag ka maganda, talaga yung sa design mo, na yung how artistic you make it. May yung iba, nakikita talaga, ano ba yon, they really appreciate it, yung sa pagkakagawa mo. Even yung simpleng paggawa, pero nakita nila na pinaghirapan mo. I mean, kasi yung iba, this one? Okay, sige. Ang ano niya is, tapos, yung iba talaga, naliligayahan na, yung mga pinagbibigyan is, nasasayahan sila with the design. And also, syempre, yung bulaklak itself is na-appreciate nilang mabuti. Kagaya ng nasa harap natin sa ngayon, yung gawa ni Ma'am. Ayan. Ayan. Yun ang ganda. Oh. Ang ganda nga eh. Ang ganda. Oo. Kumbaga sa unang tingin mo pa lang talagang Ay, di, yung kahit naman yung mga pinaghirapan, pinakita oo. nila, kahit yung Oo. pinakita nila is Tama. maganda. Opo. Ayan So, po. you just started this year. Opo, na sa akin na po. Kasi po, before meron naman po. And then, ano na po ako, part weights. And then, yun po. But you start really on 2020. Actually, 2019 po. Tapos, yun, doon na po. Sunod-sunod na po siya. Ng 2020. Opo. So, pero yung pinagdaanan mo, kasi yung pandemic nga, totoo naman na nung pandemic is napakatumal napakatumal ng negosyo. Dahil kahit ako, nahirapan ako nung 2020. Ang negosyo ko, maniniwala ka kung ano. Ano po? Ikaw, alam mo na anong hanap buhay ko. Alam ko. Ang hirap, Sige naman, kaya galing. kahit yun ang negosyo ko, alam mo, nahirapan ako nung Ganun? 2020. Ang daming nung 2020 Madami. Pero, nung 2020, ang mga allowed lang kumuha, yung malalaking Ay, tama, punerarya. oo. Actually, ang negosyo ko is punerarya. Punerarya. Kaya lang, ang... Karamihan pala kinikremate Yes, noon. kinikremate Kaya noon. Ang hirap. Tama. So, bali, yung mga kaibigan lang at kakilala na, yung mga yun talagang sa'yo. Dating suki na. Yes, Kakilala yun lang ang ng mga Mahirap din pala kumukuha. yung mo nun, Mm-mm. Akala ko, kasi maraming namamatay noon, mas marami ang benta mo. Hindi. Yun Noon- yun nga pala cremate. Noon, puro Karamihan. direct cremation. Puro, ang mga nakakakuha lang noon halos ng patay yung mga malalaking punerarya. And kung ikaw naman ay, yung mga accredited lang ng mga city halls, ng mga munisipyo at saka ng mga city, yung accredited lang. Kaya, ang hirap ng negosyo doon. Talagang hindi ko alam kung ano yung iba ko pang papasuking negosyo. Kaya alam mo, ang ginawa ko, naging passion ko noon, alam mo kung ano, paggawa ng tinapay. Oo. Ipinipilit ko yan. Paggawa ng tinapay at saka pagluluto ng pansit, macaroni, Ayun. spaghetti, lahat yun. Tapos tatawagan ko lahat yung mga kakilala para lang makasurvive. Ganon. Pero yung sayo, syempre, alam mo, pag nag-start ka ng negosyo, namumuhunan ka. Opo. And
pag yung sa'yo ba, mabilis ang turnover ng anong tawag ba doon? Return of Oo. investment. Mabilis ang ROI ba sa'yo na ano? Nung nag-start po, syempre, nung una, hindi, Wala ano muna. po, ang nangyayari po, meron na kami naging kaibigan na florist po. Sa kanya po muna namin pinapagawa. Pinapagawa, Opo. okay. Pero eventually po kasi, parang may gusto kang ayos na hindi, hindi niya makuha. eh. Yes, yes, So, yes. minsan, doon kayo magkakatalo. So, parang, ako po, inaral ko na po siya na hindi gusto ko ganito na arrangement. So, yun po. Tapos, yun sa return of investment, malaki naman po kasi talaga Puhunan. ang puhunan po talaga sa bulaklak. Ang labor kasi ang binabayaran most of the time. Kasi mahirap po talaga mag-arrange. Nakakapagod totoo. po siya. Lalo na pag marami. Hindi po nakikita ng tao yung kung paano maglinis ng bulaklak. Ang alam lang Yes. nila, ang ganda ng bulaklak. Si yung nag-invite sa si Ma'am Gia. Opo. Oo. I told her na dati kumukuha pa ako ng rose sa Baguio para ibaba dito sa Manila. Oh. At ang paglilinis ng bulaklak, sabi ko sa'yo, Yung naubos ang sariwa dyaryo yan, ko. yung sariwa, Naubos yung dyaryo ko. And yun ang technique doon. Dyaryo, yung bulaklak, yung iba kasi ginagamitan ng Parang maliit na lanseta, kutsila. maliit na Opo. ano. Pero ang ano talaga noon is papel yung dyaryo. Ihihilahin mo lang na anong ganon. Matatanggal na yung mga dahon at saka yung tinik. Yun ang ano doon. Kaya lang, pag natapos ako, syempre, ginagawa ko yung bulaklak, hindi ko nararamdaman yan. Pero pagkatapos, yung na-deliver na lahat, na paano mo na, yung parang February 14 na, binibilang mo na yung kinita mo, yung ano mo. Tsaka ako lang makikita, ay, ang dami ko pala sugat sa kamay. Opo. Yun ang, hindi, totoo yun. Kaya Yung sa tinik, ako, ano? kaya ako, ang ginawa ko na lang, kumukuha na lang ako ng arranger, na yung florist. Pag florist kasi mahal. Opo. Pero pagka yung flower arranger lang, mura siya. Ang problema ko lang, I still need to look at the yung gawa niya. Kailangan ko pa ring i-monitor kung paano niya ginagawa. So pagka nagpapagawa ako, puyat din ako. Kasi binabantayan ko, minsan magpapagawa kasi ako, kunyari 25 na bouquets. Ganun ang babantayan ko yon. Kaya alas 5 pa lang ng hapon, kunyari February 13, nakaabang na ako. Hanggang aalis lang ako, kakain, and then babalikan ko na naman, babantayan ko hanggang madaling araw. Hanggang makuha ko na yung lahat ng bulaklak. Minsan may mga pahabol pa. Yung pag na-deliver mo na sa isang opisina, magtatanong, uy, papadala ko din yung girlfriend ko, ganun na yun. Ganun ang, malamang ikaw ganun din. Opo, marami pong mga pahabol. Pahabol. Opo, yan ang, sakit po talaga ng Yes, mga sagot ng Pilipino. Pilipino. Ang masakla pa pahabol na lang, mamadaliin ka pa. Ang Opo. bagal naman. Anong oras na? Anong oras na? Hindi ko masabi sa kanila, alam mo talaga ang order niyan, 2 days ahead ang kailan 2 days before the occasion, na order mo na. Opo. Kasi ikaw, ready alam ka na ko, rin. Ready mo. yes, alam ko Ready ka ikaw, bibili ka pa ng bulaklak. And especially yung rose, pagka ang nabili mong rose ay buko pa, 'di ba? Opo. Uubusin niya hininga niya. Alam mo Oo, na, opo. uubusin niya hininga niya para hipan ng hipan si Rose para bumuka. Yun yung mga sikreto. Opo. So, naniniwala siya na marunong akong gumawa ng Opo. Pero ako, nakikita ko sa'yo, siya, may talent talaga siya. Yes. Katunayan, Pero may mga tauhan ka rin, syempre. May mga on-call po ako na mga tao Ah. na yun po talaga before pa naghahanap po sila ng parang Miss Pao, meron kayong extra na na trabaho, ganyan. So, pag may mga racket po talaga,
sila yung number one priority ko po na tawagin. Kumbaga parang help na rin sa community Yes. na ano. Yan yung sinasabi ko, yung service mo sa community. Because yung negosyo mo, nagbibigay ng trabaho at hindi lang, ibig sabihin, you care for them. So, yun ang ano niyan. Kaya naman, Kuya Rafi, maniniwala ka ba na bata pa yung negosyo niya. Very young yung negosyo niya. 4 years Pero, na ba? May 4 years na ba? wala, 2020 lang eh. 2020. 20. Kuya, pakita nga natin yung kanyang award. Most Outstanding Flower Gift Shop. Yun ang importante. Ito, yung Bata award pa, niya bata. is from Philippine Finest Business Awards. Ipakita nga natin, biruin mo, at the early stage ng kanyang negosyo, na-awardan na siya. Parang Media House Express lang. Parang Media House Express lang. Na-awardan ng hindi, yung ano niya, kasi yung sa kanya is, yung ano mo is, well, anyway, naipakita na naman natin kanina, ano na lang natin, yung award niya. Yung video niya, kanina, yes, na ano, nandun, yung makikita, ipakita natin yung magagandang design niya ng bulaklak, o kaya naman, nabigyan siya, 3 years pa lang siya, pero nabigyan, ayan na, Philippine, yung ano ng petals. Ito mo, ang gaganda ng ano niya. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa at ulitin po natin, ang panauhin natin ay si Miss Paula Pescador. Ang nabigyan siya ng award nitong Philippine Finest Business Awards bilang Most Outstanding Flower Gift Shop. Pero mo at the early stage pa lang ng pagninegosyo mo, masasabing mahusay ka ng entrepreneur. Oo. Biruin mo, very seldom yung mga ganyang awards and even yung opportunity na nabigay sa'yo. Dahil, akalain mo, pandemic ka nag-start, but still you manage to make your business grow. So, bihira din naman ang may mga kakayahang ganyan. Oo. And, Miss Paula, ano mo naman ano tong mga gift suggestion mo na yan? Ito po yung parang naging Father's Day gift namin. Pero actually pwede naman po siya sa kahit anong lalaki. Birthday. Yung mga mahihilig, ano po siya, curated gift po siya. Bale, puro alcohol po. So, yung mga parang cute-cute lang po Yes. na May Pwede tawag siya dito. Anong tawag nga sa mga maliliit na ano nito? mini mini liquor po yung mga tawag dito. May tawag sila, hindi. May ano yung... Ayun, yun po. Kasi may mga nagre-request Basta. po sa amin Oo. na mga panlalaki. Kasi hindi naman nga po, ang weird nga naman po magbigay ng bulaklak sa Kahit anong lalaki. pwede siya. No? Oo. Opo. Ito sa ating mga taga-subaybay, meron lang po tayong pa-contest, no? We will have 10 lucky winners ng 100 pesos cash. Ipapadala natin ito through GCash. Ang kailangan nyo lang i-comment sa inyong messenger
ay Petals of Love. Ang hindi ko Hindi mabasa eh. itong mahirap pagka Mahirap, masyado kang malayo na. bata pa eh, no? Hindi ko masabi kung hindi ako marunong bumasa o hindi ko lang talaga mabasa dahil yun nga, bata Asan pa ka na ako, ba? hindi Asan ko ka na ba? naman, Teya? Oo. hindi, yung i-comment nila is hashtag Petals of Love. Yun. Ayun. Ayan, yung raffle natin will be given to 10 lucky winners. At ang mechanics po niyan ay watch and share the live interview dito kay Miss Paula Pescador ng Petals of Love, Manila. O, siya. O, abangan ninyo sa comment section. Eto, alam ko mauunang, naku, Kuya Rafi, hindi ka makakapag-comment. Kaya nga, bakit? Ani, wala. Kasama ko siya eh. Nga pala. At saka disqualified ka. Pero itong si Kalye Pilipinas, Pwede. pwede. Oo, nanalo. May nanalo na. Hindi 10 yan. 10 yan. Tama. Alam mo sana, next time pagka, magpapa-raffle ako, magpapa-raffle ako, pero ang ano ko is, sana bulaklak, no? Yung ipapadala sa mga offices na no? Opo, Yun ang pwede. maganda. Kasi, or gift check. Ay, ano ba tawag doon? Gift. Oo, yeah, Gcash, gift. Gcash. No, gift check na. Gift certificate. Gift certificate from your shop. Sa February, before February, i-guess ulit kita para Tama. alam na kung saan pupunta at alam na kung sinong Sige. tatawagan. Tagal pa. And, Matagal pa. Next hindi, year. ipapartner ko siya by February. Kasi ako, February lang ako naggagawa ng mga bulaklak na ganyan. February lang. Pagka kasi December, mga gift, ang ginagawa ko. Kunyari, parang yung mga mug, Opo. wall clock, sari-sari. Basta yung pagkakakitaan, tsaka yung legal. Ayun ang ano natin. Ayan. Ayun. Nga. So, Miss, paki-discuss mo naman sa ating, o pakilahad mo sa ating mga taga-subaybay kung paano mo ginagawa yung mga, anong tawag dyan? Hindi ko masabing paninda kasi ang pangit pakinggan. Yang iyong mga produkto, yun ang Ayun the right, po. Ayun. Usually po, pag yung mga kliyente, tinatanong ko po muna kung ano yung okasyon, yung kailangan, yung okasyon na kailangan nila ng regalo. Lalo na pag sa bulaklak, kung ano yung paborito nung magre-receive, kung ano yung kulay, kung ano yung budget niya. Usually kasi po, nagsisend po ako ng price list. Pero, kunyari may specific sila na budget, inaayusan ko po sila ng regalo Ayun na sa pasok sa budget pasok sa nila. budget. Oo. Opo. Tapos ang ano po talaga namin is yung ma-surprise. Yun po talaga yung talagang main na objective namin. Pag magde-deliver ng flowers and gift. Kasi syempre tayo kasi lalo na mga babae, May nag-unlock expectations Opo. lagi. Lagi May- yan, ano yung tawag nila yung mga, kayo, yung mga kabataan, merong expectation versus reality. Opo. Yes. Oo. So, parang di ba, may nagsasabi sila na, bulaklak lang yan. Pero hindi, iba yung pag na-surprise, mismo yung babae, na-unlock sa core memory niya na, ay, niregaluhan niya ako ng ganitong bulaklak na sa araw na to. So, yun, matandaan kasi kami mga babae. Yes. Oo. Tsaka tayo, mga social media tayo. So, popost natin. Popost agad. Ipopost ko. Kaya kailangan siya maganda na hindi na uso yung, okay na yan. Kakalat siya sa Facebook na ang ganda naman ng bulaklak na binigay ni ganito. So, eventually, order yung Tatanungin iba. siya. Opo, Yes. order yung ibang tao po. Ayun. So, ang pag-unlad mo ay parang nagbase sa word of mouth na, pasa-pasa lang. Opo,
likely parang gano'n na nga po. And yun nga, sabi mo sa social media na. Opo, yung iba pong kakilala, nung kinasal na po sila, kinontak din nila ako para sa wedding nila. So, doon ako na-touch kasi nung dati, nag-post lang ako na gusto ko mag-arrange ng wedding bouquet. May mga nag-send sa akin na, uy, gawin mo naman yung wedding bouquet ko. Yes. So, doon, natatouch naman ako sa kanila na nandun yung tiwala ng mga tao. So, ito pag nagpakasal ulit ako, Miss Paula, ha? Pag nagpakasal ulit ako, ikaw ang ikaw ang maggawa ng aking flower. bouquet. Yung flower. Yes. Ikaw Opo. maggawa. Sige. Ma'am Paula, yung tanong ko lang, magkano ba pinakamura nating presyo? O yung minimum? Opo, ako po, Masasabi ang minimum ko po, nasa 1,800 po. Kasama na po ang delivery fee po doon. And then, may libre na rin po akong printing ng letter ninyo. So, hindi na kailangan pong isulat yung sasabihin message ninyo. mo. Opo, literal na surprise na po talaga para dun sa mahal ninyo. At saka ano po, yung hanggang saan na po ba nararating ng natin, produkto? Yung sa mga bulaklak po, ang pinaka malayo ko pong naalala, Bataan pa ata po. Bataan. Opo. Hanggat kaya po nung order yung delivery fee. Kasi yun po talaga ang mataga sa Oo. po eh. So, yun po, kahit saan po. May Pwede plano po kayong ipadala sa abroad itong ating mga gawa? Naisip ko na Future rin ba? po yan. Oo. Opo. Siguro sa mga dried flowers po. Dried, oo. Opo, kasi pag fresh po, Kagaya hindi niyan, po yung kaya. ang Hindi, lalaki ito, maganda eh. pero merong mga na, ito fresh ito, pero meron na nabibili ngayon sa din, tayo, ang takbuhan naman natin when it comes to flower sa Dangwa. Opo. So may mga nabibili na ring dried sa Dangwa na ganyan, na Opo. Tuyo na siya talaga. yes, na kaya lang, ano bang tawag doon? Tinubog siya sa, anong tawag? May Tama. mga May chemicals Yan, may mga po. chemicals na. Oo. Aside from preservative, pati yung kulay niya. Opo, Yun, na-maintain po. nami-maintain, May mga oo. preserved roses na rin po na mukha siyang buhay, pero hindi po siya fresh. Oo. Opo. Medyo mas Tumatagal din siya. mga 3 to 5 years po yung tinatagal ng ganung bulaklak. Tagal. Medyo mahal po pero yun po, hindi po siya mamamatay. Oo. Pero yung ano niya is maganda. Actually, yung price mo is not hindi na rin mahal kasi Hindi mahal, 1.8 okay lang eh. including the delivery. Kasi ako, sinisingil ko yung mga, rin naman, sinisingil ko yung mga kliyente ko. 2,000, 2,500, yung bouquet ng roses. Opo. Pero pag Valentine's Day yon, Opo. hindi naman din kagandahan ng bulaklak. Pero yung mga kagandahan ng bulaklak, yung mga American, Ecuadorian. mga roses. Ecuadorian, actually, hindi lahat is Ecuadorian. Pagka ang budget nila is 4,000 lang, China. Yung Opo. China rose China is roses. malaki May din. ano rin. Yes! And kaya lang, ang Ecuadorian is masyadong malaki. Tama, di ba? Opo, opo. Yung China is malaki din as compared doon sa local natin. Tama? Mm-mm. Yung local natin kasi, nagpe-presyo siya. Pag bumili ka sa Dangwa, 1.5, hindi pa buka yung bulaklak. Kaya nga sabi ko sa kanya, pagka ganong hindi pa bulaklak, hihipan mo ng hihipan para bumuka. Bumuka po. Yes. Yun. Hindi, totoo yun. Ayan. Oh, yan. May query sa'yo, Miss Paula. Yung contact number mo daw at location ng flower shop. Apo. At may nagtatanong na. Sige po. Parang plus, Ano po kami, online-based po kami na sa Cubao, Quezon City. So, pwede nyo po kami ma-orderan through Facebook and Instagram, Petals of Love Manila. And sa Instagram, Petals of Love Manila Official. So, yun po. Yun sa number po ba? Sige, ande, pero parang nakita ko yung number sa 0917 and mamaya ipopost natin para kasi Para kanina mapanood pagka nila. niraran natin yung kanyang
video sana i-post natin. Ande, bali ang ano niya is Yung contact number, no, ang ano niya is ang order is through online and through Facebook and Instagram. Yes po. Sabi niya Petals of Love Manila sa Facebook. Yun po. Wala online siya, wala siyang Walang wala contact siyang na number in ano. case na You know, gusto pagka binigyan mo pa siya ng location, baka hindi na pinakamura niya 1,800. Baka ang pinakamura na niya ay nasa 4,000. Kasi sobrang mahal ngayon ng mga pwesto. Actually, kasi katulad kanina, dumaan kami ni Erwin doon sa pwesto ng anak ko. Dati, yung pwesto ng anak ko, upholstery sa baba, and then yung punerarya ko sa taas. Pinaalis kami nung, even karirinyo ko lang ng kontrata nung March, pero pinaalis kami nitong June. And now, nagulat na lang ako, for rent na ulit siya. And you know, ang difference kasi, noon, nire-rent namin, yung taas is 25, and yung baba, nire-rent ng anak ko ng 40. Ngayon, yung taas is 35, yung baba is 60. See? Ang laki ng itinaas. Kaya, kung mag-aano ka, syempre, pag nagtinegosyo ka, i-consider mo yung presyo ng pwesto mo. Kaya Opo. Yun tataas ang yung ano. Kaya, yung sa kanya is maganda yung ano ng negosyo niya dahil total ang tao naman ngayon ay techie na. So yan po mga taga-subaybay ha. May raffle po tayo na 10 ang winners at ng 100 pesos at i-GG cash po na lang sa inyo. Ang mechanics po ay share our live stream. I-share lang po yung aming like and share po yung aming live stream at mag-comment po kayo ng hashtag Petals of Love. So, pag mag-guest po ulit si Miss Paula at ang pamimigay niya na sa susunod ay gift certificate. Sige po. Ayan ang iaano niya. So, ma'am, ano pa yung pwedeng i-offer mo sa kanila na so aside from ano pa yung service na pwede mong ibigay sa mga clients mo, sa mga customers mo? Yun po. Eventually po kasi, I'm turning my business na po na maging event stylist na din po siya sa susunod po. So, yun po. If ever na may mga kailangan po yung mga kliyente na parang na swak sa budget lang po nila, we are willing naman po to work around that. And then, para yung event ninyo is maganda, pero hindi butas yung bulsa ninyo. Yes. Opo, yun po. So, alam mo, ito, maganda ang kanyang aim, maganda yung kanyang layunin sa pagtatayo din naman ng hindi lang naman ang layunin niya ay kumita. So, ang layunin niya is makapagbigay ng trabaho sa mga naunang tumulong sa kanya sa pagtatayo ng negosyong ito. And pangalawa, alam mo kung ano yung pangalawa? Yung pangalawa, makapagbigay ng ligaya doon sa puso ng mga pinagpapadalhan ng mga bulaklak niya. O, di ba? Hindi. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman hindi naman yung presyo ang tinitingnan actually. May taong ganun ang alam mo, kahit minsan, kahit mahal. Sabihin na natin, kahit mahal, kung hindi naman maganda ang ano ba tawag dito? Hindi man siya Presentation. yung presentasyon mo kapag ang layunin mo ay talagang mapasaya, yung pagbibigyan, katulad nga ng ginagawa ninyo na may pasorpresa kayo, may sorpresa si Mayora, ayan, may kahit anong sabihin mo, iba yung ina-appreciate din talaga. Oo, tama. At
yun yung ginagawa ninyo, yung pasorpresa ninyo. Kaya lang baka naman yung sa pasorpresa ninyo, yung letter na pinrint ninyo, magkamali ang pangalan. Ay, hindi naman po. Ay, hindi. Opo. Minsan may ganun wala ba nag-order sa inyo ng ganun na ang bibigyan niya 3 o 4? Wala pa naman po. Opo. Parang Parang, tinalo ko siya sa akin ganun. May mag-o-order Leia ha, baka magkapalit ang pangalan niya na. Boss, ano ko agad, boss, ilang taon mo na ba akong sa ganito, hindi ka pa nagka-problema sa akin. Which is, gano'n naman talaga. opo. Mga pulis, sabi niya, mga pulis yan, sila lang naman ang kliyente ko pagka December, February, at saka Mother's Day. Mostly, ang mga kliyente ko, mga pulis, Okay. ganyan. So, kaya nga, pag lahat yan, pagtatawagan ko. And then, pero this time, ikaw na ang irerekomenda ko sa kanila na dito kayo kumuha ng bulaklak. Total, sinisingil ko rin naman kayo ng pagka naningil ako ng is kunyari 2,000, 2,500 including na yung delivery. Meron akong pinag-delivera ng actually, tinina lang yung bulaklak na pero siningil ko ng 4,500. Nilagyan ko lang ng design na ilaw. Yun lang ang nagpamahal yung ilaw. Ganon. fairy light. Yes. Fairy. Yung, di ba may ilaw, may light na, ano ba tawag doon? Yung manipis lang ang kawan niya. Opo, fairy lights po Fairy tawag. lights. Opo. Okay, yun. Yun ang uuso po ngayon. Yun ang bago na kasi yun kaya hindi ko na masyadong alam ang tawag, pero ginagamit ko yun. And yung ngayon, ang bulaklak pagka inano mo na isa box, mostly, yung ganyan, or yung made of carton na Opo. Parang craft box po Oo, ba? oo. Opo. Yun po, pwede naman din po siya. Pero usually po, ito po talaga yung ginagamit namin, wooden box. Parang may signature Mas maganda, din po oh. siya. Pinapagawa niyo pa rin. Opo, pinapagawa po O namin. binibili niyo Yarina? Hindi. Hindi po. Talagang- Customized po talaga yung wooden box namin. Kasi parang gusto namin, may mga iba kasi May po doon na talaga, na gusto parang eco-friendly na at the same time pagtapos kunyari po mabulok po yung mga flowers nagagamit pa rin yung box. yes, magagamit pa rin Opo. nila And ang dito, kuya, eto, alam mo kung bakit gusto nila to? Kasi dala-dala pa rin yung pangalan nila. I suggest na lang, lagay mo yung number mo. Yung Sige na sa po. Petals of Love. Para, hindi na sila maghahanap pa na uy, Petals of Love. Alam na agad. Tawag lang. Kahit hindi yung pangalan mo, alam nila, Petals of Love. Sige po. Di ba? Ayun po. Kung Nakalagay na yung kung ako lang gusto kung rin sana yung sa patay ko ay mali yung kaya lang maliit budget ko Sabi ko nga, naisip siguro kako ni Ma'am Paula yan kasi nga, nag-pandemic, baka maraming hindi, pinag-order para sa hindi. patay. Noon kasi Hindi is naman. Hindi Yeah. naman po. wala during the pandemic nga is ang hirap ng bigla lang nag-boom ang bulaklak tama ka nung Mother's Day dahil Ramdam po yung pagod ng mga nanay sa Yes. bahay. Tapos, ang dami po, may mga letters po talaga na binabasa namin yung iba na thank you for sacrificing sa bahay, lalo ng pandemic. Medyo yan po, malaki ang sakripisyo ng mga nanay nung pandemic eh. Oo. Mentally and physically po nakakapagod siya. So, yun po talaga na dumog na madami po talaga. Mga ilang oras po ginagawa yan? Yung isang Yung- ganyang kalaki. Ako po kasi parang matagal na po yung pag-arrange ng 15 minutes eh. Yes. Opo. Pero ang matagal po talagang gawin is yung maglinis po ng bulaklak. oo, Yun po. totoo Yun ang nakakaubos po ng oras. Linis pa pala yun. Akala ko yun Opo, mismo. yun po yung misconception ng mga tao po. Uy, merong mga ang dami namang pala niyan. Sige, magra-raffle daw Raffle siya. na. Mag-raffle, ay, teka lang ha. Wala kasi akong pangalan nito. Wala kasi akong
nakita na nag-comment. Kaya sabi ko, hinahanap ko. Ayun pala yung mga Parang nakita ko si ang Kali. dami pala namang Si Kali nakita ko. Ilang ba yun? Wala ka? Nakita ko pangalan mo eh. Okay, sige, mag-raffle muna Okay, tayo. game na. First 5 muna. Ayan. First 5 na for na 100 pesos courtesy of Petals of Love. Ayan. I-Gcash niya yan. Okay. And spin. Ayan. Ayan, umiikot na. Ayan. Naku, nilampasan si Kalye. Ivy M. Aquino. Ayan. Binaligtad yata yan eh. Ivy May Aquino. Ayan, no? Ni. Isa. Ivy May, congratulations. At meron kang 100 pesos Gcash. Ayan. Okay? Okay, next. Uy, meron palang yung dalawang... Uy. Uy! Si Johaber Panganiban. Parang kilala ko tong na to Ivy May. Ayan. And then, okay? 3 more. Pero habang nagra-raffle tayo, ma'am, please, mo yung paki-imbita mo yung mga sumusubaybay sa atin ngayon. So, ayun po, I'm inviting you po sa sa Philippine Finest Business Award na gaganapin this September 8 sa Hexagon Events Plaza. So, doon po ako makaka-receive ng awards and kasama po ko po yung mga ibang awardees doon. Oo. So, May kasama yun ba po. siyang cash mo? Wala po. Wala. Ano lang. Opo. Pero take note ha, ko lang, I think ang Media House Express ay tatanggap din ng award dito sa Philippine Finest Business Awards. Opo. Oo. And parang dito kaya nakita nila nung sina Ma'am Gia? Dito po. Ay, hindi Ano, po. din? Saan po? Sorry. Pangilan na siya, Paano mo nakilala si... Uy, panglima na. Ma'am- Last. si Ayan, Jeneline Jeneline. Pabilonia. Ayaw talagang bulahin si Kalye. Kalye Pilipinas. Ayan. Okay. Ayan, meron pa Ayan po naman. yung 5. Meron pa. Pakibasa mo naman, Miss Paula. Total of Okay. So, 5 na yan. So, yun, congratulations to Ivy Iam Aquino and ano po ba to? Johaber. Johaber Panganiban, Belica Faye B. Zenitram, Rose Lim Orceda Sanyo, and Jeneline Pabilonia. Opo. So, congratulations sa 5 na nanalo. Yan ang first 5. Mythical 5 pala yan no? First 5. So, maya-maya po ang ating it's oras na pala but anyway, oras na natin. So, continue yung 5 pa, paki-raffle na po natin. Ayun. Oo, napaka-generous naman ni Ma'am. So, ayan. Number 6. Ayan. Muntik na si Kalye. Karen Rossi. Parang hindi pa ba na ano yan? Hindi pa. Pang number 6 yun. Yes. Ayan. Bakit hindi iba pala? Jason Altoveros. Altoveros. Yan.
8. Yan. Uy, linagpasan na naman si Kalye. Ayun. HBC Girly. Chili. Girly. Kakatuwa naman mga pangalan nila. Uy. Yes. Oy! Reyes Ray. Ray. Ayan. Okay. So, meron na tayong 8, siyam. Isa Last. na lang. Last one for the 100 pesos. Ay, pangalan ko palang nakita. Pero Uy. parang Aimee Mejia. Zenya. Santibanyes Mejia. O yan. Yan. Okay, we have 10 na. And for the last for the 2 winners of 500 pesos, bolahin na po natin. May mga humahabol pa pala. Wait lang. Okay, sige, sige. O, anuhan natin. Ito, pagka yung halimbawa ganito, Miss Paula, magkano ang presyong pangkaibigan nito? Yung ganito? Usually po, kunyari, benta po namin dyan 2,099 pesos. So, pwede ko pong ibigay as 1,800, ganun po. 2,800. Apo, pwede naman. 2,100. Okay naman na ano. Kasi, hindi mo naman ito iinumin. Ang gandang, actually, ang gandang Pwede naman, pan-display. tapos palitan na lang. Ang iba ganun Hindi. ginagawa eh. Opo. Pinapalitan nila, inaano talaga eh. Tapos Maganda. papalitan ng... I think maganda to sa December. Opo. O, mag-ano ka na ng December ng... Ha? Okay, NIP. tama. Ayun. Sige, thank you, Chris Lucas. Okay, at anuhin na natin, nagdagdag lang tayo yung mga late na nag-like and share at nag-comment. Sige, anuhin na natin. Okay. Game na. Ayan, meron pang mga humabol. Dumami. May mga humabol pa. Game na. Okay? Ihabol natin yung ano, para hindi naman masabi na hindi natin sila napagbigyan. Yung mga huling humabol, paki-add sa ating ano. And then, okay, kompleto na. Okay, for the win, 500 pesos GCash. Yeah. Ha? Diyan ka na matatawag. Diyan pa pala. Yun. Tapos na. Ang hirap Alcantara naman Mejia, Ricky ang- hirap Alcantara naman kasi ng Mejia. pangalan. Ikir. That's for the 500. And last na, isang 500 pesos pa ulit. Ayan. Mahirap pala itong ginagawa natin na ano, nag-aabang tayo ng Uy, si Carlo na nagbasan. Isa lang. si Tess Marie Mazo. Okay. Sayang bro. Yung mga hindi po natawag, wag po kayong manghinayang dahil yung sigaw na ano. Wag po kayong manghinayang dahil yun po ay yung mga natawag mas nangangailangan. I mean, yung baka mamaya tatawag sila sa boyfriend nila, sa girlfriend nila. So, mas kailangan nila yung 100 pesos para sa load. Tama, tama. Di ba? Oo. Yung dalawang 500,
So, ulitin lang po natin yung mga nanalo ng 100 pesos, yung 10. Wait lang. Yan. Simulan natin kay Karen Rossi. Sige po. Jason Altoberos, HBC, Geraldine, Reyes Ray, pang-4, pang-5 si Aime Sanya Bitnas, Mejia. Santibanez Mejia. Saan ba yan? Mga bata yan eh. Binabaligtad yung Ito, si IB. Ivy May Aquino. Ayun. Evie May Aquino. Eto, Johaber, Benjo. Ano yan eh? Johaber Panganiban. Yan. Belica Faye P. Martinez. Zenit Ram. Sinitra. Roslyn Orceda Sanyo. Jeneline Pabilonia. At Ayan. yung dalawang nanalo ng 500 pesos, Kuya Rafi, Congratulations. Congratulations. Una, sa dalawang nanalo ng 500. Ito ay sina, ano bang pronounce nito? Si Ricky. Ekir? Ricky Alcantara Mejia. Ayan. At saka yung pangalawa, si Tess Marie S. Mazo. Okay, Ayan. congratulations, Congratulations po. At magpapasalamat tayo kay ayun. Magpapasalamat tayo kay Teka lang, pinapapalakpakan ko muna siya. Ayan, pasalamat tayo kay Paula Pescador dahil Ayan. sa kanyang generosity. Alam mo, ako, ngayon lang ako nag-guess na may paraffol at I mean, pwede ko palang gawin yan na ano. Pwede ko palang gawin yan na pala. Sige, tama yung inano mo. Pero eto, Paula, I'm giving you time to say whatever you want. You invite, anong kailangan mo pang sabihin, ipaalam sa ating mga tagapakinig with regard to your business. Sige po. Yun po. Sa mga gustong umorder po, you can follow us through Facebook and Instagram, Petals of Love Manila. And yun po, iniimbitahan ko po kayo this coming September 8 po ulit sa sa Hexagon Events Plaza sa Philippine Finest Business Award. So, yun po, pakikita nyo rin po yung Media House Express na magre-receive ng award din po. So, ano po, yun po, see you there po. Wala kayong mga booth doon para i-showcase yung inyong mga products? Wala kayong mga anong ganun? Wala pa naman pong nabanggit, pero if ever po na meron, parang feeling ko naman pwede Yes. naman po. Opo. Oo. Hindi kasi maganda ring sa mga event na ganun. Makita nung mga pupunta yung mismong products, yung iyong result ng mga pinaghirapan mong ipakita sa tao, yung mga binibigay mong serbisyo sa mga bulaklak mo, yung passion mo, yung binigay mo para makita naman nila na uy, ito pala yung ipinagmamalaki ni Petals of Love na produkto niya. Doon talagang kapag nakita nila, mas maa-appreciate nila. Yun ang ano Opo. doon. Sige po. Pero ayan po mga taga-subaybay, 1 oras na naman po ang ating natapos at yun nga po ay ang tungkol sa pakikipagpanayam natin kay Miss Paula Pescador, ang may-ari po nitong ano yung founder, ang may-ari at nagtayo nitong Petals of Love Manila. At yun nga ay sinasabi po niya ay wala po silang pwestong but you can make your orders online. Yes po. Opo, online po. And meron din po silang mga budget, may mga budget flowers, may mga budget arrange din po sila na bulaklak na ang purpose naman is para mapagbigyan naman po yung gusto talagang mag-avail nung kanilang bulaklak o mag-avail nung service po nila. At syempre, para naman maipaabot yung kasiyahan
ano ba yun, ma-share yung kasiyahan sa kanilang pagpapadalhan. Yes. So kuya, Oo. it's Okay, time to ah. say Okay, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at sumubaybay, nakiisa sa amin sa programang Angat Pilipinas dito po sa Media House Express. At maraming salamat din sa aming guest na si Ma'am Paula Pescador, ang may-ari po at founder ng Petals of Love. Ayan po, sana tangkilikin po natin ang kanyang produkto kasi talaga pong affordable naman siya. yes, Oo. andyan na po yung kanyang At sa aking contact partner, number. sa aking partner na si Ma'am Leia, ang aming presidente ng NCRPO Press Office. Ayan. Press Association. Press kuya. Association, opo. Kinakalimutan mo naman ang ating... Association. Sige. Hindi ko tuloy ba? Oh. Sabihin ko pa naman bigyan ng jacket yan. Hindi na kita mabibigyan ng jacket. Press Pero hindi, Association. bibigyan kita ng jacket dahil sabay nating isusuot yan sa susunod Yun. next week. Ayun. Igagamitin na natin yung jacket natin habang tayo'y nagpo-programa. Ayan. So, muli po ang aking pasalamat kay Paula Pescador. At ayan nga po, yung kanyang FB page ay Petals of Love Manila. Ang email po niya ay petalsofloveph@gmail.com at ang contact number po niya ay 0917-895-2091. So, yung mga mag-o-order po, handang ibigay ni Paula ang kanyang best sa pagde-design o sa paggawa ng bulaklak para naman po masiyahan ang inyong pagbibigyan. Ito po muli po si Leia Botones ng NCRPO Press Association. Nagpapasalamat po at nagsasabing ingat po tayong lahat. Salamat. Okay. Isa na namang talakayan na pag-aangat sa ating inang bayan ang naihatid ng ating programang Angat Pilipinas na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa pamamagitan ng Media House Express, home of news and entertainment.